Hello mga kababayan, magandang gabi po, magandang umaga. Ako po ulit si Deo Durano. So komentaryon lang po natin itong speech ni BBM regarding po dun sa sinasabi niya, the greedy must stop. Pakinggan lang po muna natin itong kanta na paborito niya. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Yan po mga kababayan, ang paborito bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos 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 bangag, Marcos. Yan mga kababayan. So pakinggan lang po natin itong report ni Cheryl Cosim regarding po doon sa sabi ni BBM na the greedy must stop mga kababayan. So pakinggan lang po natin si Cheryl Cosim. Dapat nang matigil ang abuso at kasakiman sa gobyerno. Yan ang malamang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng umiinit na investigasyon sa flood control projects. Pero si VP Sara, pinuna ang anyay kapalpakan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Our people are exhausted. They are disappointed. They are angry. And as I have said before, their rage is valid. Pagod na pagod at galit na raw ang mga Pilipino sa gobyerno dahil sa kapalpakan at hindi natutupad na pangako. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa talumpati. Ayan mga kababayan, ang tigas lang ng mukha ni BBM mga kababayan. Kasi nagsasalita siya regarding dyan sa mga korupsyon sa gobyerno. Alam naman po natin na sangkot siya dyan mga kababayan. Kasi nga po, hindi naman po gagalaw si Saldico kung walang basbas ni Romualdez at hindi rin gagalaw si Romualdez kung walang basbas sa kanya. Kasi siya po yung taga-pirma, mga kababayan. Kaya mahirap pong isipin na walang pangalan dito, mga kababayan. Alam naman po natin ang pamilya nito. Yung tatay nito, lumaki sa Malacanang ito, mga kababayan. Alam naman po natin kung bakit napalaya sila sa Pilipinas yung tatay nito. Diba dahil din sa kanakawan ng gobyerno, ng pera ng bayan. Ituloy lang po natin na kanyang niya sa harap ng mga bise-gobernador. Ayon kay PBBM, makatwira naman ang galit ng publiko. Kaya ang utos niya sa mga lokal na opisyal, ibalik ang tiwala ng taong bayan. Yan ang nakakalulungkot mga kababayan. Kasi nga po, ang sinasabi niya, ibalik ang tiwala ng taong bayan. Sa kanya nga walang tiwala ang taong bayan, mga kababayan. Kasi nga, ang dami pong issue sa kanila. Alam naman po natin yung nanay niya is convicted po yan sa grafting corruption. 7 count po yan. Mayroon po silang kaso doon sa Supreme Court na pinagbabayad sila ng tax na hindi ko lang po matatandaan kung 200 million o 200 billion po ba yung inuutos ng Korte Suprema na bayaran nilang tax nila. Pero ngayon, nagsasalita siya ngayon sa harapan ng mga vice governor ng Maynila regarding sa grafting corruption. Kasi nga po, sila naman po talaga may history ng grafting corruption, mga kababayan. Alam naman po natin ang history nila kung bakit sila napalayas dito sa Pilipinas. Tuloy lang po natin. Nang binanata ni Vice President Sara Duterte ang umano'y unstable na administrasyong Marcos. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. Sa isang pahayag, kinwestiyon ni VP Sara ang aniyay paulit-ulit na kapalpakan ni Pangulong Marcos. Kasama riyan ang pagpili ng Pangulo kay Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker na nakatanggap umano ng suhol sa isang kasino. Tuloy din daw ang flawed judgment ni PBBM nang magpalit ng liderato sa Kamara at Senado. Pero kontrolado pa rin daw niya ang investigasyon sa flood control projects. Babala pa ng bise, darating ang araw na tatawid sa Malacanang ang issue sa korupsyon. Pero hindi nagustuhan ng palasyo ang mga birang ito ni VP Sara. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Ay, Madam Claire Castro, matagal na po sira ang BBM sa panahon pa ng dating ng tatay niya.
Sira na po ang Marcos na yan. Matagal na po, panahon pa ng tatay niya. Kasi nga po, alam naman po natin, ang tatay niya, nakusan po ng nagnakaw ng pera ng bayan. Di ba po? Hanggang ngayon, di pa nga nila sinasoli. Pinapasoli nga po sa kanila, Madam Claire. Baka hindi mo alam. Yung sinasabi ni BP Sara, totoo po yun. Ha? Unstable po talagang kukote ni BBM. Hindi natin alam kung itong sinasabi niya ngayon, iba bukas. Ibang sinasabi niya bukas, iba ngayon. Yun ang nakakalungkot dito mga kababayan. Kasi mayroon talaga tayong presidente na paiba-iba ang utak po ng utak. Hindi natin alam kung nasa tama pa bang pag-iisip si BBM o talagang pinasadya na lang o dahil sa kanyang akusasyon sabi ni Pangulong Duterte na bangag siya. Yun ang buong katotohanan. Kaya po, nasasabi ni BP Sara na unstable po talaga. Hindi siguro ang bayan ang utak ni BBM. Yung po yung nakakalungkot niya. Kasi nga, ito naman si Madam Claire, sabay sangga agad. Pag-aralan mo kaya, Madam Claire, kung ano yung sinasabi ni BP Sara na unstable. Ang bayan ba? O ang utak ni BBM? Tuloy lang natin si Madam Claire, mga kababayan. So wag niya pong ipahid kung ano man ang nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga. Madam Claire, hindi po natin makalimutan yung nakaraang panahon, sa panahon ng tatay nila. Mga binata pa siya noon. Alam natin, lumaki sa Malacanang yan. Spoiled brat yan. Diba po? Paano po natin malalaman, Madam Claire, na ang history, wala namang dindaan ng hirap yan, ng pamilyang yan. Madam Claire, lumaki sa Malacanang yan. 20 years na nandyan sa Malacanang yan. Nakatingin ba ng hirap yan? Madam Claire Castro? Huwag kang sangga ng sangga dyan. Namnamin mo yung sinasabi ni BP Sara. Ano ba ang unstable? Ang utak o ang gobyerno natin? Diba? Tuloy lang natin si Madam Claire sa kanyang pagtatanggol kay Pangulong Marcos. Na maanumalyang flood control projects. Hindi na rin nakapagpigil ang palasyo sa pagkukomento sa girian ni Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Giit ng palasyo, mananatiling inosente ang mga dinadawit sa isyong. Madam Claire, bakit ka nakikialam sa ikaw nagsasalita sa speaker ngayon? Ang trabaho mo dyan, sa palasyo ka lang, wala kang pakialam sa speaker. Kasi nga may separate of power yan. Bakit nakikialam ka na, Madam Claire? Ano ang dyan? Dahil natatakot ba kayo kapag may imbestigahan si Romualdez? Ang matutumbok ay ang amo mo dyan na si Marcos, si BBM. Yun ang iniiwasan niyo siguro, mga kababayan. Yun ang iniiwasan nila. At sinisigurado ako, kaya kung nakikita nyo po ang investigation sa Blue Ribbon Committee, kung nababanggit po ang pangalan ni Romualdez, nagkakaproblema po yung taong nagsasalita doon sa pangalan niya. Bakit? Ayaw nilang makarating kay Romualdez at ayaw nilang matatamaan si BBM dyan. Tatamaan po talaga si BBM. Magpinsan ito, mga kababayan, hindi po ito gagawa si Romualdez nang hindi alam ni BBM. Kikilos po ito dahil alam naman natin na sila yung matatakaw sa pera. Tapos ang presidente natin nagsasalita tungkol sa greedy. Samantala sila na nga yung inakusahan. Sila pa yun ang kakapal ng apog nito mga hayop na ito. Sila na yung inakusahan, sila pa yung nagsasalita na ang greedy must stop. Ang kapal na mukha mo, BBM. Tuloy lang natin. Ito hanggat walang nahahatulang guilty batay sa mga ebidensya. Bakit kayo, Madam Claire, kung hatulan nyo si Pangulong Duterte, akala mo guilty na? Bakit ganun kayo? Tapos ngayon, nung si Romualdez, ayaw nyong hatulan ng guilty. May kaliwat kanan na ang akusasyon na may pera lang naghahakot. Tapos ngayon, sasabihin nyo, innocent proven guilty. Ha? Bakit ganun, mga dampuler? Parang hindi kayo, kung paano yung hatulan si Kibuloy, parang guilty na. Tapos si Romualdez lang, papunta doon sa papatunayan mo na hindi pa sila guilty ngayon. Ha?
Madam Claire, kita mo naman yung at saka kailan ka ba naging spokesperson ni Romualdez, Madam Claire? Takot ba kayo na pag ma-enroll si Romualdez, didiretso sa palasyo? Yun ang sabi ni VP Sara. Ay, hindi, talaga namang tutumbukin po yan, mga kababayan. Didiretso po talaga sa Malacanang tong iskandalo ito na sa flood control. Tuloy lang natin si Madam Claire sa kanyang kahilingan. Hindi po kasi nadadaan sa magandang talumpati, hindi nadadaan sa pagtuturo ang pagpapanagot sa mga nasabing umabuso ng pondo, kundi sa pamamagitan ng sapat na ebidensya. Sapat na ebidensya, naghahanap ka? Ayan na nga naman, nagtitistigo na, oh. Nagdi-deliver ng pera. Ayan si Vizcaya. Bakit dinidiscredit niyo si Vizcaya, mga kababayan? At bakit hindi pinag-uusapan ngayon yung Norte? Samantala, may flood control din po doon. Ha? Bakit? Sino kontraktor nila doon? Ayon mismo kay Chubby Chingson, Vizcaya din. Kontraktor ng Norte sa flood control ang Vizcaya din. Bakit hindi pinabanggit ang Norte? Mga kababayan, tuloy lang natin to, mga kababayan. Village speech kahapon ni Escudero, itinuturo niyang mastermind si Romualdez sa mga akusasyon laban sa kanya at sa Senado kaugnay ng flood control projects. Totoo po yan, mga kababayan. Kasi hindi po magsasalita ito si Escudero nang wala ding ebidensya. Hinihintay lang nito pumalag si Romualdez tingin ko. Kaya lang, alam mo naman yung katulad nga ng sinasabi ni Lacson na nakatago rin na tinatago din nila si Romualdez na yung maingay daw ayun daw yung kaya wag mo na lang sagutin, tahimik ka na lang. Mali ka doon, Mr. Lacson. Halatang halata na kayo. Talagang kino-cover nyo talaga ang problemang ito. Kasi gusto nyo lang ilalaglag si Saldico. At nagsalita na si Saldico na hindi siya ang mastermind. Sino bang nasa taas ni Saldico? Diba si Romualdez? Alangan naman bababa pa si Saldico sa mas mababa sa kanya. Siyempre, ang mag-utos yan, yung mataas sa kanya. Ayon mismo yan kay Magalong din. At sino naman ang mag-utos kay Romualdez? Diba? Si BBM. Kasi doon nga siya nag-resign kay BBM. Diba? Ayon mismo kay Sandro yan, na si Speaker Romualdez pumunta sa Malacanang para mag-resign sa kanyang boss. Ang saya, no? Yan ang nakakalungkot. Tapos, ang ating former Speaker of the House, dinideny pa rin. Sinisigaw na ng taong bayan, Martin magnanakaw. Martin magnanakaw. Yan. Yan, sinisigaw na. Ayan, pinapalabas naman ni Chis Escudero yan. Tapos ngayon, magmamalinis kayo, hindi kayo nag-ano dahil hindi daw kayo involved. Sino ang mas mataas kay Saldico? Si Romualdez. Sino ang mataas kay Romualdez? Si BBM. Diba? Yung bang synchronized na sindikato? Diba? Kasi ang gusto nyong madiin, ang DPWH at ay yung mga senador, hindi na nyo na nababanggit yung mga congressman. Ang nilalaglag nyo ng todo, si Saldico, mga kababayan. Kaya ako pa sa iyo, Saldico, magsalita ka na. Ilaglag mo na rin sila. Alam mo naman lahat yan eh. Diba? Baka maging hero ka pa sa mga Pilipino. Saldico, magsalita ka na. Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Don't forget po to like and share and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.